Malinaw naman talaga ang malaking pagbabago sa sistema at rotation simula nang dumating si Luka sa Lakers. Nirestructure ni JJ Redick mismo ang playbook para magamit ang playmaking skill ni Luka para sa susunod na season. At sa report, wala nang balak si Redick na balikan ng maayos ang dating plan kay Dalton Knecht nang bumalik siya sa post-trade scenario, and possible yung rotation player sa ngayon na nakikita natin sa Lakers hindi na maibalik mula kay Rui Hachimura, Jake LaRavia at dito kay Dalton Knecht. May average o better na corner 3 efficiency itong si DK, pero mahirap makahanap ng quality na knockdown shooters lalo na ngayon sa market o kahit na sa free agency. Kaya nga may mga insider at analyst na sinasabing kailangan pa rin ng Lakers sana na protektahan yung mga ganyang klase ng players nila. Naging roller coaster talaga ang rookie season nitong si DK sa Lakers. 17th overall pick ng Lakers noong 2024. Nagtala siya ng breakout game noong November, 37 points kasama yung 9 3-pointers na nagtay sa rookie record ng Lakers at sa rookie single game 3 sa NBA. Mas bumaba lang talaga yung minutes ni Knecht dahil sa defensive concerns at komplikadong roster setup matapos nga yung pagland nitong si Luka. Halos bihira na lang siyang naglaro kasama nga si Luka, Reeves at LBJ, at may total na 26 minutes lang yan last season. Tapos nagkaroon pa siya ng failed trade drama na naudlot yung trade niya sa Charlotte Hornets para sa center na si Mark Williams dahil sa failed na physical exam ng mga to, kaya mid-season pa lang talaga wala na sa roster ng Lakers itong si Knecht dapat kung hindi lang nag-failed yung physical test nitong si Mark Williams. Kaya hanggang ngayon nakikita ng mga analyst insider na uncertain pa rin yung magiging future nitong si DK sa Lakers. Sa regular season, nag-average siya ng 9.4 points, 3.1 rebounds at may 35.4% mula sa 3-point line. High impact performance bilang isang shooting specialist sa bench. Pero ayon naman mismo sa Silver Screen and Roll, lalong na-diminish sa postseason itong si DK. Lumabas lang siya ng ilang minuto at parang hindi na nga talaga nakikitang bahagi ng strategic rotation sa Lakers para sa bagong season. At sa bagong team rotation, nakapokus mismo dito kay Luka Doncic. Nananatiling uncertain ang role ni DK sa Lakers depth chart. Yung na-rescinded na trade na nagdulot ng matinding disruption hindi lang sa team pick niya, kundi pati na rin sa kanyang on-court performance na mismong nagresulta ng pagbaba ng minutes at impact lalo na pagdating sa depensa, at halos nawala yung space niya sa pagpasok ng playoffs nun. Hanggang sa ngayon, headline pa rin siya ng off-season na to. Possible pa siyang bumalik bilang role player o gamitin bilang trade asset ng Lakers. Si Kevin Durant naman ngayon nasa huling taon na ng 4 years contract niya na nagkakalaga ng 194 million mula sa Suns pa. Kaya meron na lang siyang biannual ngayon sa Rockets since nang itrade siya ng Suns ng mahigit sa 54.7 million. Ayon kay Brian Windhorst mula sa ESPN, nagkaroon ng usapan si Kevin Durant at ang Houston Rockets tungkol sa bagong contract, pero sa report nga wala pang final na contract na pinipirmahan itong si KD sa Rockets ngayon. Magiging eligible na kasi yan mismo pumirma ng 2 years deal na nagkakahalaga ng 122 million. Max extension na yan mga pare ko sa Rockets pero dahil nga sa tinatawag na over 38 rule, hindi pwedeng mag-offer ang Rockets ng extension na mahigit sa 2 taon para sa edad ni KD ngayon. Napapasok na mula sa 37-year-old ngayong taon. Kaya ayon mismo sa sinabi ni Brian Windhorst, ayon mismo sa GM na si Rafael Stone ng Houston Rockets, dahil sa paggawa ng short-term financially flexible contracts, mas nagiging possible na hindi mag-push ang Rockets para sa malaking commitment nila na makukuha kay KD kung bibigyan nila to ng long-term extension. Kaya possible nga raw na hindi mangyari yung extension contract nitong si KD at pwedeng pumasok pa rin sa free agency to. Iyan yung nakikita lang, at nakikita rin mismo ng mga insider na pwedeng malaking pagkakamali na naman ang gawin
gagawin na to ng Houston Rockets na hindi ingatan ang superstar na si KD para sa ilang taong pa nitong extension contract. Yan yung pagkakamali nila. Sa report kasi na nakikita dyan, parang nagaya to kay Lolo Bron sa Lakers. Hindi na tinuturing na center ng franchise si KD kung sa Rockets dahil tinitignan siya ngayon bilang panghuling piraso sa puzzle ng mga to. Isang veteran talent na maglalagay sa Houston sa mataas na antas sa pagiging champion contender at kung hindi maging effective si KD sa susunod na season, possible na gumawa talaga ng hakbang ang Houston Rockets na mas mag-rebuild at mas mag-focus na lang sa mga future star at mas mga batang core nila na nakikita ngayon sa lineup.